Balik bansa na ang higit 340 OFWs at ilang kaanak nila matapos maipit sa gyera sa Middle East. Si Pangulong Bongbong Marcos mismo ang sumalubong sa 234 na Pinoy mula sa Kuwait, Qatar at Bahrain. 109 naman mula sa Saudi Arabia. Ang Department of Migrant Workers tiniyak na kasama sa ilalatag na tulong sa repatriated OFWs ang job order o pagbibigay ng trabaho. Isa sa mga narepatriatang domestic helper sa Kuwait na si Merlin Agustin. Inilahad niya ang naging trauma sa gitna ng gulo dahil sa pambobomba ng Iran. Kung siya raw ang tatanungin, hindi na raw siya babalik pa sa Kuwait. Pakinggan natin ang kanyang naging pahayag. Kung hindi po ako makatulog po talaga dahil po pag matulog po ako, ang lakas po ng pasabog. Talaga totoo po yan. Kaya po sinabi ko sa amo ko na uwi na lang ako. Samantala, sa press conference ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, matapos nga itong pagsalubong ni PBBM sa mga umuwi mula Middle East, iginiit na wala raw krisis sa langis sa bansa. Kahit nga pataas ng pataas ang presyo ng petrolyo at ng mga pangunahing bilihin, hindi pa rin daw ito krisis ayon sa palasyo. Ayon kay Castro, ang nangyayari sa ngayon, maituturing lang daw na price disruption. Ongoing daw ang negosasyon para sa pag-aangkat ng magkahiwalay na 440,000 at 600,000 barrels ng fuel. Buwelta rin ang palasyo sa mga puna na tila dinadownplay ng pamahalaan ng sitwasyon. Nariyan naman daw ang mga ahensya gaya ng DA at DSWD na tuloy-tuloy sa pagbibigay ng tulong o cash assistance. Narito ang pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro. Pag sinabi po natin ng oil crisis, maliwanag din po ang sinabi ni Secretary Sharon Garin ng DOE. Na sa ngayon ay hindi pa kinokonsidera na meron tayong oil crisis dahil kumpleto po tayo at enough po ang supply ng langis. Cheryl, para raw matiyak na tuloy-tuloy ang tulong at mga hakbang ng gobyerno, nagtatag na si PBBM ng Crisis Committee. Kaya lang sa ngayon, hindi pa alam kung sino-sino ang bubuo sa komite. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Julie Baiza.